sabi, yung ating pong paglalakbay sa First Vita Plus, our journey in First Vita Plus will never be easy. Marami pong araw na ganito po mararamdaman natin. Maraming araw po, marami dito hindi pa kumakain. So patay ang mga upline, mamaya. Marami pong galing sa iba pang lugar. Ganyan daw po pag hindi pa kumakain. Nag-delay ang reaction. Okay. Marami po puyat pa, pagod. Pero andito pa rin kayo kasi patuloy po yung paglalakbay natin dito sa First Vita Plus. Mahirap pero kinakailangan. Hindi po sa sadista ako. Pero dito nyo ma-appreciate pagka nanggaling po kayo dito sa hirap na ginagawa natin sa First Vita Plus, yung success na mararanasan nyo eventually, pag dumating yung panahon na aanihin nyo na po lahat ng paghihirap nyo, alam nyo po, babalikan nyo po talaga yung mga sandaling ganito. Sabi nyo sa sarili nyo, alam nyo, nagdating ako ng sisil, yung katabi ko, may putok pa nga. Pero, tiniis ko. Kasi, kung hindi naman po kayo yun, wala naman po. Kaya nga po, minsan unpredictable ang magiging sitwasyon nyo sa First Vita Plus. Minsan mahirap, minsan madali, minsan ang makakatabi nyo mabango, minsan hindi. Pero ganun po talaga. Yun ang magiging paglalakbay nating lahat. Pare-pareho po tayo ng nararanasan, ha? Hindi lang kayo, pati po ako. Okay? Yun nga po ang masarap dito sa negosyo natin. Walang, sa tungkol sa buhay, walang instructional, guide, walang guide po, walang kung ano po ba dapat talaga ang ma-expect mo sa paglalakbay sa First Vita Plus. Hindi po. Kasi no manual, no guarantees, just moments. Katulad dito, na sana po ay sariwain natin pagdating ng panahon na maginhawa na yung buhay natin. Kung ano yung hirap na napagdaanan natin, mas marami po tayong lessons kasi na makukuha. Mga lessons for growth. Yan po. Minsan ikaw yung bida. Diba? Minsan ikaw yung nag-share dito sa harapan. Minsan ikaw yung kontrabida. Kasi ikaw yung upline na nangingialam sa bawat galaw ng bawat dealer. Kasi gusto mo lang naman na mapabuti yung paglalakbay nila sa First Vita. Na mas maging madali. No? Kaya minsan kontrabida ka sa buhay nila. Kasi pag sinabi na, hindi, mag-attend ka ng CSEL, kailangan mo yan. Ayaw mo Ayaw mo nga para sa'yo. Bakit pa? Pero yun nga, minsan kontrabida ka, minsan bida ka. Kasi minsan hindi araw-araw ay tagumpay. Tama na. Hindi mo araw-araw ay masarap. Minsan nga po, tatanong pa natin sa sarili natin kung tama po ba yung desisyon natin na nag-First Vita Plus tayo. Kasi hindi laging maliwanag yung bukas. Kaya nga po alam nyo, palagi kong pinapaalala sa inyo, may pangarap ka ba? Kaya po may pangarap. Ito yung nagsisilbi ng ilaw, gabay mo sa dilim. Para sa mga gabi na tahimik na, tapos po, tapos ka na sa Korean novela mo lahat, tinapos mo na. Yung pang isang buwan, isang araw mo nang tinapos. So wala ka nang mapanood. Tapos katahimik ka na. Tapos pagod na pagod ka sa kakapanood. Ibang sarap ng buhay mo, napapagod ka sa kakapanood. Doon mo maiisip na, ano nga ba ulit yung pangarap ko? Ano nga ba? Bakit nga ba ako napupuyat ng ganito? Sa kakapanood ng Korean novela, may maitutulot ba ito sa aking kabutihan? Mayayaman ba ako sa kakapuyat ko sa ginagawa? Pero isa po, one thing is for sure, kapag napuyat ka, nagutom, napagod ka sa paggawa ng First Vita Plus, meron kang cheque every Friday. Kaya huwag kang tumigil mangarap. Kasi yun talaga yung magpapagising sa'yo sa bawat umaga eh. Diba? Sabi po, a life without dreaming is a life without meaning. Galing no, magka-rhyme pa talaga. A
life without dreaming is a life without meaning. Tama naman. Kasi hanggat may buhay, palaging dapat may pangarap. Kasi yun nga po sa mga araw na mahirap ang buhay, alalahanin mo lang kung bakit ka naghihirap. Alalahanin mo kung bakit kinakailangan mo tiisin yung mga pagod, puyat, kantsaw ng mga kapitbahay, ng mga marites. Dahil pala sa pangarap ko. Oo nga pala, gusto ko ng mas magandang buhay. Oo nga pala, ilang buwan na lang, kotse na ang pangarap ko, magkakaroon. Oo nga naman, mapapag-aral ko na yung mga anak ko sa magandang eskwelahan. Oo nga naman, makakaahon na ako sa kinalalagyan ko ngayon. Kung dati, once a day lang kakain, at least pwede na 3 times a day. So, madaming reasons bakit kinakailangan mong magpatuloy mangarap. Kasi nga, hindi palaging magiging madali. Hindi palaging magiging masarap ang buhay mo, lalo na sa First Vita Plus. Okay, so sabi ko, ano ba yung lesson na pwedeng ituro ko at baunin mo ngayong araw na to? Pahiram nga nito. Yan. Nakikita niyo po ba to hanggang likod? Yes! Ano po to? Lapis pencil. Okay. So, nakita niyo walang tasa? Okay po? So, pag iniwanan ko siya dyan, may silbi kaya siya? Wala po siyang silbi. Okay. So, siguro po meron tayong 5 pwedeng matutunan sa napakapayak na bagay. Napakasimpleng bagay It's just a pencil. Okay, pwede po bang... Yan. Okay. This is just a simple thing. Okay, pencil lang. Pero I hope, pagkatapos ko po ng aking talk, sana po may mapulot kayong aral sa simpleng payak na bagay na ito. Bakit? Okay, number 1. Sabi ko sa inyo kanina, walang gamit itong pencil na to kung basta lang nasa nakakalat lang. Tama po? Yes. Para magkagamit itong pencil na to, kailangan meron sa kanya kung dumampot, humawak. Tama po? Yes! Okay? Ano po ibig sabihin nun? Sa First Vita Plus, wala ka naman alam dati sa negosyo Yes! Tama po? Yes! Marami dito, kung nakagraduate, hindi ito ang course. Yes! Marami rin po dito, kung nakagraduate, ang pangarap sa inyo ng nanay nyo ay mga ibang bansa. Yes! Marami po dito ang nagbalak maging OFW. O dati po ay OFW. Katulad din So wala sa plano ang pagnenegosyo. Wala sa plano ang gawing negosyo ang tulad ng First Vita Plus. Marami nga po sa inyo dito ay negative pa yung nagsimula sa First Vita Plus. O baka ikaw yung megastar sa buhay ng mahal mo sa buhay. Baka ikaw yung gabi-gabi ay nagdududa kung nasaan ang asawa mo. Baka ikaw yung gabi-gabi na naghihintay sa asawa mo, hindi para salubungin siya ng yakap kung hindi ng salita. No? Para inag, para sisihin. Ano na naman ang bakit ka naman ginabi? Diba? Imbis na merong pagkain, imbis na merong ulam, sinasadya na walang pagkain yung asawa mo pag-uwi. Para saan? Para mawalan ng loob. Para sabihin na, okay, sige, hihinto na ako sa First Vita Plus kasi hindi pala maganda. Baka ikaw yun. Opo, kayo po talaga yun. Okay. So, bakit kinakailangan na sa First Vita Plus merong humawak sa'yo? Yes. Huwag po kayong magsisisi o huwag kayo po kontra pagka ang inyong mga uplines o ang inyong mga mentors ay sadyang dapat kayong hawakan. Yes. Wala pong masama doon. Kasi sila ang magbibigay sa iyo ng direksyon. Yes. Kung paano mo gagamitin sa tamang paraan ang iyong sarili. Kasi minsan hindi mo naman alam kung para saan ka Kung ano gagawin mo. Kung paano patakbuhin ang negosyo mo sa First Vita Plus. Pero sa mga upline,
Alam na nila kasi nanggaling na sila doon. Ako? So, huwag kayong magagalit kung hinahawakan kayo ng upline. Pero syempre, hindi naman po yan sa habang panahon. Kasi si upline, ang gusto niya is maging independent ka rin pagdating ng panahon na kaya mo na gawin kasi meron ka rin pong ibang hahawakan. Okay? Pero sabi po natin, kaya po ang unang lesson natin is listen to and learn from the best minds around you. Tama naman. Kasi sila na po ang may alam sa negosyo. Ano ba namang masama na turuan ka nila? Kasi ang nasa isip lang po ng inyong mga upline is mapabilis, mapabuti yung iyong paglalakbay dito sa First Vital Plus para po mas mabilis mong marating at mas mabilis mong makuha ang mga pangarap mo. Ganun lang. Ganun lang kasimple. So uplines, downlines, crosslines, your mentors, even the company speakers. Sila po yung mga taong may hawak muna sa'yo. Panandalian lang naman po yun. Hindi naman dapat yun panghabang buhay. Okay? So, sige po, hayaan nyo lang sila na i-mentor ka. Hayaan nyo lang sila na hawakan ka muna pang samantala. So, ano pa po ang pwede natin makuha sa pencil? So, una po, di ba? Magpa-mentor ka. Kailangan mo yan. Number 2, okay? Struggles and pains will make you stronger and better. Bakit po? Sa First Vital Plus, marami kang ma-experience na rejections. Marami kang ma-experience na negative reaction. Marami kang ma-experience, marami kang ma-experience na from time to time po ay talaga para kang kakasahan. Pero okay lang. Yan. Yan na yung pagdasal. Cue mo na yun, Jo. Yan. So, tingnan mo ha. Minsan, balat sibuyas ka. Kapag ka na-reject ka isang beses, ano sabihin mo? Ayoko na! Ayoko na! Hindi para sa akin ang First Vital Plus. Tatanungin ko, ilang beses ka ba na-reject? Isa. Alam niyo po ba kung ilan ang tao sa Pilipinas pa lang? 119 million na ang tao sa Pilipinas. Sa Pilipinas pa lang yun. Ang First Vital Plus, hindi lang po pang Pilipinas. So kung ang bibilangin po natin ay buong mundo, 3 billion po. 3 billion plus ang buong mundo. Ang dami pang pupwede na sumali sa iyo sa First Vital Plus. Kaya, huwag kang masisiraan ng loob. Kung paminsan-minsan ay masasaktan, matatasahan, rejection, malait, tawagin na kung anong pangalan, awayin ng asawa, natural lang po yun. Part yun, kasama yun ng growth mo dito sa First Vital Plus. Okay. Magagamit mo ba ang pencil na to sa tama kung walang tasa? Hindi. So tingnan niyo po ha, pag tinasahan natin, ibig sabihin, ito yung mga panahon na sinusubok ka. Okay na yun. Okay na yun. Yan. Tingnan niyo po ang bawat ikot ni Joel. Bawat ikot, ang ibig kong sabihin yan ay yun po yung mga panahon na hindi ba? Sige, ito po sa mga spirito. Okay. Yung bawat ikot po niya, yun yung panahon na ikaw po ay sinusubukan. Yun yung mga panahon na nilalait ka ng kapitbahay mo. Yun yung mga panahon na kung ano-ano po tinatawag sa'yo sa luyot, dahon ng sili, sabita, power. Yun po yung mga panahon na yun. Yun yung mga panahon na nagugutom ka, napapagod ka, nagugulat ka. Bawat ikot, sige pa, bawat ikot, ano po yung sabihin nun? Ikaw po ay, pwede na, ikaw po ay wala pa rin. Iba-iba po kasi yung panahon. Okay, sadala po sadala po. Okay, hawakan mo. Iba-iba po yung rejection kasi minsan po, hindi maganda po. Tapo na to pagkatapos. Okay.
hapon na to ha. What else? Nasisira ang aking palabas. Okay. Ayun na. So tingnan nyo, sa palagay niyo po ba ay pwede nang magsilbi? Kung ano po ang pencil na ito? Lahat ng hirap na pinagdaanan, lahat po ng sakit na mararanasan mo ay magiging kalakasan mo. Ay magiging kagalingan mo. Kasi kanina, nung hindi ka nasasaktan, wala kang gamit eh. Diba? Wala. Pwede kang baliwalain. Pero habang nararanasan mo lahat po ng rejection, di ba lalo kang tumitibay? Yes! Lahat po ng puyat, sakit, doon ka tumitibay. Yes! Di ba po? Yun po yung nagpapatamis ng bawat tagumpay na naghihintay sa'yo. Yes! Pag nalalaman mo kung ano pala ang silbi mo, kung ano po yung gamit mo. Number 3, na lesson natin pwedeng makuha ko sa pencil na to. Bakit po kaya sadya na may eraser? Pambura, tama po? So ang pangatlo po na lesson, you can make mistakes. Yes. It's okay. Hindi po kasalanan ang magkamali dito sa First Vita Plus. You will experience different mistakes. Yes. Palagi ka pong magkakamali. Oo. Kaya nga po everyday ang seminar natin dito sa First Vita Plus, libre. Yes! Hindi po naniningil ang kumpanya kasi kapag po mas maraming beses mo gustong makinig, pakinggan, mag-aral, pag-aralan, ang negosyo, ang produkto, papaano po mag-invite, papaano pagka ma-reject, ano gagawin. Paulit-ulit po, pwede mong attendan ng libre. Kasi para to sa mga panahon na pag nagkamali ka, alam mo kung ano gagawin mo. Okay? So marami po kasi, nagkamali minsan, ayaw na po mag-First Vita Plus. Sayang. Nangihinayang po ako sa mga taong gano'n. Yung andyan na, marami nga po, nagmong-problema pa kung paano makakabili ng power pack, di ba po? Pero ikaw, nakabili ka na ng power pack, minsan nga hindi lang isa eh. Hindi lang 2, 3, di ba? Pero nagkamali, na-reject, minsan ayaw na, titigil na. Para sa akin, no, ganito po lang nasabihin ko sa kanya, sayang. Kasi pwedeng ikaw na yung susunod na milyonaryo. Pero sino pinakinggan mo? Ang pinakinggan mo yung mga tao na walang ginawa kung hindi hilahin ka pababa. O isipin mo, bakit kanila nahihila pababa? Nasaan sila? Nasa baba. Nasa baba. Nasa baba mo ang mga taong pwedeng humila sa'yo pababa. Bakit sila ang kinakailangan mong pakinggan? Bakit sila ang kinakailangang manalo? Bakit sila ang kinakailangang pahilahin pababa? Hindi ba pwede na ikaw ang humila sa kanilang pataas? Para sabay kayo abutin ang bawat pangarap ng bawat isa. Sabi ko sa inyo kanina, noong natasahan at saka lang lumabas. Diba? Tsaka lang lumabas kung ano talagang gamit. So, bawat isa sa atin, may kakayahan, may sariling talino, talento. Hindi po pare-pareho magiging paglalakbay ng bawat isa. Hindi rin po magiging pareho ang time, oras, o panahon ng paglalakbay ng bawat isa. Hindi naman sinusukat dun eh. Ang success, hindi po sinusukat kung gaano kabilis, kung gaano katagal mo naabot ang pangarap mo. Importante, kahit magdahan-dahan, kahit mabilis, basta po maabot natin ang bawat pangarap natin. Alam po, minsan may mga taong grabe, gigil na gigil. Tapos abot na pangarap, tumigil na. Kami yung mga ganyan eh. Kaya alam niyo po ba, maraming pagkakataon, pag nakakakita
nakakita po ako ng mga dealers na andyan pa rin 10 years, 15 years, 23 years sa First Vita Plus. Grabe po yung saludo ko. Kasi parang sabi ko na, itong tao na to, for sure, hindi palaging magandang bawat umaga. For sure, hindi great morning every morning. Pero nandito, lumalaban pa rin. Mas importante yun, huwag mong ikumpara ang paglalakbay mo, ang journey mo sa ibang tao. Stop comparisons. Yun po ang pwede natin makuha sa pencil na to. Kasi nakakita po ba kayo ng pencil na mas maikli na? O mas mahaba pa? Pero para sa akin, simple lang po ba ang gamit ang pwede nilang gawin? Pareho lang. So it doesn't matter kung maikli ka man o mahaba, wala pong ganun. May sarili kang kakayanan at panahon. Just focus. Pag-focus ka lang sa sarili mo. In your inner values and self, yun po pinakamahalaga. Huwag mo ikumpara ang paglalakbay mo sa ibang tao. Magkaiba po kayo ng takbo sa buhay. Basta focus ka lang. Focus ka lang. Diri-diritso lang. Diri-diritso. Alam mo kasi minsan, okay? Diretso. Pero napatingin sa mga nauna sa'yo. Napatingin na naman sa mga, sabay ko lang ito, ba't nauna na sa akin? O ano nangyari sa'yo? Tumitigil ka tuloy. Ano ginagawa mo? Nagmamasid ka na lang. Nanonood ka na lang ng mga taong ang mga tao po na nilalampasan ka. Diba po? Kasi nga, okay, nandun na naman, na nagkukumpara ka na naman. Don't. Wag. Pakailaman mo muna po yung bawat takbo ng buhay mo sa First Vita Plus. Checkin mo muna. Tama ba ang alam ko, ang nalalaman ko? Tama ba o kinakailangan ko pang makinig sa marami pang mentors? Yun po dapat. Tama ba yung ginagawa ko? Kung hindi, o mag-aral pa. Huwag mo munang pakailaman yung kapitbahay mong chismosa. Huwag muna. Kasi ang palagi mo tatanong sa sarili mo, mapapayaman ba na ako? Kapag nagkumpara ba ako, may maidudulot ba na tama? Alam nyo, minsan, kalimitan wala eh. Kasi bumabagal ka, bumibili siya. So, don't compare. Focus on your strength. It doesn't matter. Ang importante po, ano yung nasa loob. Ito ka oh. May gamit ka, may silbi ka. Okay? Yun po ang tuunan mo ng pansin. At ang panglima. Ang panglima na pwede natin matutunan sa napakapayak na pencil na ito. Imagine mo, pencil lang, ang dami natin natutunan. Hanggang kailan po ang silbi ng pencil na ito? Hanggang kailan? Magkaubos. Hanggat may tasa. Alam niyo po, lalo na po dito sa office, no, bawal po kami mag-exchange ng bagong pencil hanggat hindi pa po ubos. Minsan po nagagalit ako. Kasi minsan nagpapapalit ako eh. Ayaw. Bumibili na lang po ako ng sarili. Pero ang point is, hanggang kailan mo mapapakinabangan? Hanggat merong tasa. So ano po ang ituturo sa atin? Keep fighting. Till the time that you are alive. Hanggang kaya mo bang gawin ang First Vita Plus, go, 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 hata. Okay lang. Sa mga panahon na manghihina ka, kasi manghihina ka. Mapapagod ka, oo. Minsan, mababurnout ka. Minsan, tatanong mo sa sarili mo, gusto mo pa bang magpatuloy? Ang sagot, tanungin mo yung pencil. Pag nakita mo na may silbi pa siya, sabihin mo sa sarili mo, kung kaya pa niyang sumulat sa kahit na saan, na anong surface. Ibig sabihin, papel man yan, dingding man yan, kaya niyang sulatan, kung ano man ang panahon, kung ano man ang sitwasyon, kaya pa rin niyang gawin ang silbi niya.
kaya mo pa rin gawin. Kaya mo pa umunlad, kaya mo pa huwag ka lang bibitaw! Yan po ang number 1 na payo ko sa'yo. Hindi po magiging smooth ang iyong paglalakbay. Talaga namang marami po, lalo na pagka, eto po hindi na-realize ng iba, pag malapit ka ng doon sa hurok, pag malapit ka ng maabot yung pangarap mo, doon pa talaga hihirap. Doon pa talaga maraming negative. Doon pa talaga susubukan ka. Kakayanin mo. Alam niyo po si God sadya yun. Kasi sinusukat niya kung gaano mo kagusto. Kung gaano ka karapat dapat na bigyan ng biyaya kasing laki ng pinapangarap mo. So pansinin mo talaga. Yung pagkamalapit ka na mabiling pangarap mo na lupa, bahay, kotse. At saka maraming rejection. At saka maraming nagpapa-resket. At saka maraming nagpapa-cancel ng mga talk. At saka maraming nangungutang. At saka maraming mga problemang ibibigay sa'yo, ibabato sa'yo. Alam mo, sinusukat ka lang kasi kung susuko ka o magpapatuloy ka. Kasi pag sumuko ka, isa lang yun, ibig sabihin, hindi ka karapat dapat.